pala, sir, na wala silang compliance dun sa number 2 dun sa order, pero may assign silang prosecutors. Lahat yon posible, Nympha. Ayokong pangunahan. Sa tigas ng ulo nila, ayaw nga tumanggap ng pleading, so hindi na ako magugulat kung gagawin mo nila yon. Biri mo, pagtanggap lang ng order, pagtanggap ng pleading, pagtanggap ng answer, pagtanggap ng appearance, pati yon papahirapan, so hindi na ako magugulat, sa totoo lang. Pero magkikita-kita kami sa tamang panahon, kaugnay sa mga ganyang ginagawa nila sa panahong ito. Sir, other issue? Sir, other issue? Hindi, bilang impeachment court at bilang litigant. Bilang party litigant. Hindi naman, pero hindi ko maintindihan sila yung gigil na gawin to. Tapos, pagdating sa pagtanggap ng mga kopya para magpatuloy na, bakit pinapahirapan yung mga process servers? Sir, other issue? Hindi ko trabaho, pawiin yun. Nanggigigilan talaga sila dahil yung proseso, ulitin ko, gaya ng sinabi ko nung nagsimula tayo kanina, lahat ng sinabi ko naman nung Pebrero pa lang pag-file, nagawa lahat yon ng Senado, kaya lang kulang na talaga yung panahon. And then, so may nagsasabi din kasi like former Justice Carpio, sinasabi na niya na kung hindi magkakaroon ng trial, that would be grave abuse of discretion kung sakaling i-dismiss ng impeachment court. Hindi para sa akin na patulan si Justice Carpio. Hindi ako sang-ayon sa sinasabi niya. If we're talking precedents, nasan siya ba't hindi siya nagreklamo nung dinismiss ng Senado yung impeachment complaint laban kay Mercy Gutierrez nang hindi kinoconvene ng impeachment court? There is that precedent done by the Senate. Hindi ko sinasabing tama yun, pero ginawa na yun ng Senado noon. Nasan siya nung nagreklamo? Ba't hindi siya nagreklamo noon? Tulad ng kasing sigasig ng pagrereklamo niya ngayon. Baka sitting justice or judge pa siya at that time. Hindi lang siya, pati yung iba siguro. O bakit tila hindi nila maalala yun, papuntong yun? Dinismiss din ng impeachment court yung kaso nung nag-walk out yung prosecutors kay ERAP at ayaw nang bumalik. So, kung halimbawa... So, nangyari yun noon, pero nagkaroon ng paglilitis. Yung isa hindi nagkaroon ng paglilitis. Di ba? Nung panahon ni Chief Justice Corona, may motion to dismiss na final. Yung depensa nung panahon yun. So that's part of the process. All of these are part of the process. Yung agam-agam nilang biglang tungkol dyan, sa totoo lang, dapat sining na panood na nila yan eh. Di ba? Nakita na natin yan nangyari sa kasaysayan eh. At walang dahilan, para sa akin na magbigay sila ng duda, maliban na lamang kung init sila, na magkaroon na agad ng trial sa lalong madaling panahon base sa kagustuhan nila. So, SP, ibig sabihin, may power, may poder talagang impeachment court na mag-decide sa dismissal. And kung sakaling ganun, hindi yon maituturing na grave abuse of discretion for having that, dahil meron kayo ng ganung power? Hindi siya bilang retired justice ng Korte Suprema ang pwede magsabi nun. Ulitin ko ulit. Lahat ng ito, ang may kapangyarihan lamang magpasya kung may nilalabag na batas sa wala ay Korte Suprema. Hindi ako, hindi kami, hindi mga dating mahistrado. Kung hindi yung mga kasalukuyang mahistrado ng Korte Suprema. Labas doon ang kapangyarihan to try and decide binigay sa Senado. Sir, sorry, clarification lang. Yes. Nasagot niyo na rin po ito dati, pero if hindi po magsabit nung second document na compliance yung 20th Congress House, what happens Then dito? the court will decide accordingly. Hindi ko alam, ayokong pangunahan kasi iba na rin yung composition ng court. Pero sir, di ba, you mentioned before na pwede pa rin kayo mag-decide to continue the trial even without that. Remember, I also said the 19th cannot bind the 20th. The 20th Congress, the 20th Impeachment Court, the 20th Congress Impeachment Court, the 20th Congress House can reverse whatever decision was made by the previous Senate, by the previous Impeachment Court, by the previous Congress. So pwedeng baguhin yung order ng Impeachment Court na papasok, pwedeng i-modify yon, pwedeng i-abandon yon, decision ng Impeachment Court yun.
Pwede rin pala, sir, na wala silang compliance dun sa number 2 dun sa order, pero may assign silang prosecutors. Lahat yon posible, Nympha. Ayokong pangunahan. Sa tigas ng ulo nila, ayaw nga tumanggap ng pleading, so hindi na ako magugulat kung gagawin mo nila yon. Biri mo, pagtanggap lang ng order, pagtanggap ng pleading, pagtanggap ng answer, pagtanggap ng appearance, pati yon papahirapan, so hindi na ako magugulat, sa totoo lang. Pero magkikita-kita kami sa tamang panahon, kaugnay sa mga ganyang ginagawa nila sa panahong ito. Sir, other issue? Sir, other issue? Hindi, bilang impeachment court at bilang litigant. Bilang party litigant. Hindi naman, pero hindi ko maintindihan sila yung gigil na gawin to. Tapos, pagdating sa pagtanggap ng mga kopya para magpatuloy na, bakit pinapahirapan yung mga process servers? Sir, other issue? Nag-meeting kayo kahapon ni na Senate President Pro Tempore Jinggoy Estrada and incoming Senator Marcoleta about Senate leadership po bang pinag-usapan? Hindi kami nag-meeting, kumain kami, magkaiba yun. Pero ano na pag-usapan during your Wala, kung ano-ano lang. breakfast? Magkakasama kasi kami dati. I was with Senator-elect Marcoleta in the 13th Congress. Nung So- congressman pa ako. Magkasama kami nun. So si Senator Jinggoy nag-ayos nung pagkikita at pag-uusap dahil matagal nagkasama din sila ng kampanyahan ng 2022. So naimbitahan lamang. So wala pang ongoing efforts para ma-retain kayo as Senate President? Sa Walang 20 ongoing efforts para ma-retain as Senate President. Anong ibig sabihin ng ongoing? Kaibigan ko naman kasi lahat, Sally. Hindi naman porket magkikita kami, yan lang ang pag-uusapan namin. Natural at normal na magkita, magsama-sama siguro kami dahil magkakatrabaho at magkakaibigan kami noon man o ngayon. Pero may ilan pong mga senador na nagsasabi na parang may mga text messages na hinihingi na yung suporta para sa iyo o kaya kay former Senate President Tito Soto. So, meron po bang ibang Sabi Nino, at asan yung text kong ganon? Sir, nagsalita dyan sina Senator Kiko Pangilinan. Sinabi nila meron na silang nakuha na ganun may nakikipag-usap para nga kunin yung suporta. Sa party ko, wala pa akong mini-message na ganon. Pero may mga supporter mo na kasamahan mo na sila yung nag-e-effort na Hindi makumuha para ng sa akin, suporta. magsalita para sa kanila. Pero wala pa kaming pag-uusap. Actually, parang nakatulog lang ako at nakabawi. Mga itong nagdaang linggo lang eh. Naka 11 hours Pero ako sir, ng araw. are you still confident na during that time kayo pa rin yung Senate President? Hindi to question ng may kumpiyansa o wala. Mangyayari ko anong mangyayari. Panibagong botohan ito. Hindi ito pagpapalit ng liderato base sa kawalan ng kumpiyansa. Ito'y panibagong botohan talaga para sa 20th Congress kung sinong mamumuno ng Senado. Magiging crucial. SP patuloy po yung pagkipag-usap niyo sa mga senators. Kasi sabi ni Senator Erwin, tinawagan niyo rin daw po siya. Matagal na yun bago pa, nung nanalo siya. Siyempre, kinongratulate ko siya nung nanalo siya. But that was the last time I talked to him, I think. During the recess. Tuloy pa yung panliligaw. Hindi ko matatawag na panliligaw eh. Pakikitungo. Normal na pakikitungo. Dahil ngayon, dahil ang term ko ay hindi naman nagtapos ng June 30, so yung mga pangailangan nila dito sa Senado mismo, sila yung mga bagong halal, sila Senators Soto, Lacson, Marcoleta, Villar, Camille, Erwin, kaugnay sa mga briefings at sa mga opisina, tinutulungan namin silang maasikaso. Sir, magiging crucial ba o malaking factor sa Senate leadership yung distribution ng committee chairmanship? Palagi naman, pero sobra naman yung committee dun sa tao. I think we have 41 committees and we only have 24 senators. Marami na ho nagpapaabot sa inyo ng mga incumbent at newly elected senators na mga gusto nilang committee chairmanship. Wala, hindi marami. Meron na. Kasi marami din naman incumbent eh. Pero dun sa mga incoming, sir. Wala pa. Hindi pa namin napag-uusapan ng definite. Ano? Ma. Ano mang numero meron ngayon? Sino man? Sa totoo lang, nagbabago yan, lalo na kung ganito pa katagal, mahigit 1 buwan pa. But you want to still be the Senate President for the 20th. I will not shirk from that responsibility, let's put it that way. Hindi ko tatalikuran yung responsibilidad at pagkakataon na yon. Pero magiging open ka, sir, sa ano yun? Term sharing?
Hindi ko alam kung saan galing yun, kaya hindi ko kokomentaryuhan yan. Sir, pero Hindi possible. galing sa akin yan. Pwede maging option yun, sir. Hindi na pag-uusapan. Saan ba galing yan? Ay, hindi, may mga previous kasi di ba na nangyari, sir. Bigla naalala niyo yung mga president dyan sa impeachment? Hindi. Ganon. Sir, other issue. Okay, other topics. Sir, So, yun. Sir, Yes. other topic din ako. Other topic ka na? Apo. So, ay, Kuya Raymond. Di yung usap-usapan kasi yung supposedly nag-release ng 150 billion daw na pork barrel para sa mga senators. May listahan sila doon na number 1 is Bulacan, 12B, 9B ang Sorsogon, and kaya dalawa yung pangalan nyo na nababanggit na gaano ba ito katotoo? Saan nanggagaling kung itong mga ganitong klase? Sa pagkakaalam ko, FLR ang malaking bahagi ng budget at hindi pa nare-release. Hindi ko pa nalalaman kung anong porsyento, anong lugar yung na-release at hindi. Pero sa pagkakaalam ko, dahil sa pag-review ng Pangulo, kung maalala mo, FLR karamihan ng mga releases. So ng wala, buong gobyerno, ng buong gobyerno. Hindi ko alam kung dahil sa eleksyon, hindi ko na rin natutukan. pero may ganun nga listahan na May 150 may ganun talaga na list na up to 150 billion for senators. Hindi ko rin alam. Hindi ko rin alam kung saan nakuha yung total na yon. May mga proposed amendments ang mga senador at ang mga mambabatas sa Kamara man o sa Senado na dumaan sa proseso ng amendments. Kung saan mang lugar yon, nakalagay naman sa budget lahat yon. Sir, other topic. Ngayon, kung na-release o hindi, DBM siguro makakasagot nun. Hindi ko alam. Hindi ako updated. Kasi hindi automatically released eh. Hindi ka mukha nung dati. Ngayon, kailangan ng SARO. Sir, other topic. Yes. Meron ding mga panawagan to suspend yung mga oil taxes. Tapos pero sabi ng DOE, only Congress can do that. Wala po bang? Pabor ako dyan noong paman. In fact, yung original version ng train law na i-final, ang pinanukala ko ay bigyan ng standby authority and Department of Finance na babaan yung value-added tax na pinapataw sa petroleum products. Bakit? 12% ang VAT. Pag tumaas yung presyo ng langis, halimbawa, mula $40 patungong $100, edi magkakaroon ng malaking kita dahil percentage tax yung VAT ang gobyerno. Hindi ba mali yun? Babalikatin, papasanin ng sambayanan yung malaking kita ng gobyerno, samantalang wala naman yun sa pinroject nilang kita para sa taong yun. Kung hindi ako nagkakamali, ang projected na presyo ng crude oil ay nasa $40 to $60 for 2025. Pag pumalo yan ng 80 100 dahil sa kaguluhan sa Middle East, edi may malaking porsyentong makukuha ang gobyerno, hindi naman niya tatama yon. So, mumungkahin namin muli yung standby authority na yan sa pagpapasok ng Kongreso. Yung adjustment ng excise tax, which is a fixed amount, binigyan namin sila ng standby authority pero for 2 years lang. Tapos na yon. Nag-lapse na yun noong 2020. So, kailangan ng panukalang batas nga para magawa yun. Hindi, yung train law. Yung train law. Pero sir, may panawagan din, na-abolish na yung oil deregulation law. Considering yung situation ngayon na tumataas ang presyo na langis dahil sa Israel conflict. Kada tumataas naman ang presyo, ang panawagan ay i-abolish yan, pero pag bumababa yung presyo at sa mahabang panahon naman mababa, nakakalimutan din naman. So siguro ang kailangan natin gawin ay maglagay ng mga mekanismo, makinarya tulad ng standby authority na binanggit ko, na makaka-adjust tayo kapag may mga panahon tulad nito na tumataas yung presyo ng langis. Sir, patanong lang po ito ng COMELEC reporter namin. Hingi lang po ng reaction dun sa BARM Parliament Government Courtesy Resignation dun sa mga ministers and agency heads. Tsaka tingin niyo po ba makaka-apekto raw ito dun sa upcoming parliamentary elections sa October?
Hindi pa naman. Malayo pa naman yung Oktubre. Tingin ko ginawa ito base sa nabasa ko dahil sa mga reklamo at hindi kontento si Sammy, yung kasalukuyang Chief Minister, sa performance ng kanyang mga gabinete. Kung maalala mo, nagpalit ng Chief Minister pero hindi naman pinalitan yung mga gabinete niya. So marahil oportunidad to para talagang mapatakbo niya ayon sa ninanais niya yung BARM. Sir, sa June 30, pwede na mag-file ng mga pet bills and resolution yung mga senators. Paano po yung magiging sistema? Di ba dati nag-uunahan para yung kanilang bilang number 1 sa listahan? Ginawa namin drawing of lots. Drawing of lots ang ginawa namin. Pagbabalik yan sa nagdaang practice ng Senado na para patas, parehas. Kasi ang inabutan ko, may priority ang Senate President, tapos yung senior. Ang problema mo, primus inter pares, o pareho lang naman ako dun sa iba. So para sa akin, drawing of lots na lang, hindi ako dapat mabigyan ng prioridad. Pangalawa, pagdating naman dun sa mga senior, sa dami ng beses bumabalik yung mga dating naging senador, kailan pa magiging senior yung mga bago. So, sinubukan naming pantayin yung pagkakataon na makapag-file ng bill. So, first 10, raffle. Second 10, raffle. Tapos yung subsequent ones, first come, first serve na. So, hindi na mangyayari yung nagpupuyat sila, sir, dito para mauna? Hindi na. Yung unahan lang. Lamangan, unahan, hindi na. Ulitin ko, dati kasi nga, Senate President, ang rule na inabutan ko last Congress, Senate President ang may first crack to submit 10 or 20 bills, followed by yung pinaka-senior na kinocompute base sa bilang ng term na napagsilbihan na. Mula't-mula. So, ang mangyayari nga nun, yung mga bago, kahit na re-elect, parang hindi na sila, never sila makakaabot doon. Hindi ba? On your part, sir, ano yung mga bill na una nyo ipa-file? Fina-finalize pa lamang namin, pero dahil dito sa nangyayaring kaguluhan sa Middle East, isa na sa ipa-file namin tiyak yung standby authority na nais naming ibigay sa DOF o sa presidente man na babaan yung value-added tax o i-fix yung excise tax. Ang pagdedebatihan na lamang ay yung threshold amount. Anong magti-trigger ng kapangyarihang yon ng presidente? $80 per barrel ba? O ilang porsyento mula dun sa projected range ng presyo ng crude oil ang dapat natin pagbasihan? At ang pagbabasihan ba natin ay Dubai crude pa rin? O ang pagbabasihan natin ay yung MOPS of Singapore o yung Means of Platts of Singapore? Para sa akin, mas accurate yung MOPS. Pero sir, matagal pa yung proseso na yan kasi i-amend nyo pa yung batas. Hindi ba pwede yung executive branch isuspend temporarily habang ganyan na situation? Hindi walang ganong kapangyarihan ng presidente na suspendihin ang mga batas na ayaw niyang ipatupad. Walang kapangyarihan ng Pangulo magsuspende ng buwis. Ang pwede sigurong gawin o mangyari para sa akin ay pag-aralan habang recess ang Kongreso. Kung may mga tariff o duties pa na binabayaran, pwedeng tanggalin muna yon para hindi gaanong tumaas ang presyo sa panahong ito. Habang recess kasi ang Kongreso, may kapangyarihan ng Presidente, i-adjust ang tariff rates. Kung meron pa, hindi ko kasi kabisado kung meron pa, kung may mga duties pa ang produktong petrolyo. Considering yung situation, ipa-prioritize nyo po yan, yung bill na yon, yung standby? Imumungkahin namin sa LEDAC na ma-prioritize pero hindi para sa aking i-prioritize yon. Pag-uusapan sa LEDAC yan sa pagitan ng Kamara at ng Senado at ng Executive Branch.